Ano-ano ang pangunahing gawaing pangkabuhayan at pinagmumulan ng kita ng mga residente sa Calero? Maliliit na sari-sari store. Next question. Ano ang uri ng trabaho o gawaing pangkabuhayan ang inyong ginagawa? Nagtitinda. Next. Ano-ano ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng inyong sambayanan? Yung aming grocery store. Next. Mayroon ba kayong higit sa isang pinagkukunan ng kita o kabuhayan? Kung oo, ano-ano ang mga ito? Sa ngayon, grocery store po ang pangunahing pinagkukuhanan ng income namin. Wala po akong ibang regular na negosyo, pero minsan ay kumikita rin ako ng maliit na sideline kapag may pagkakataon. Next. Ano ang inyong kabuhayan ba ay pangunahing nakabatay sa trabaho, sariling hanap buhay, maliit na negosyo, pagsasaka, pangingisda o ibang lokal na gawain? Ang kabuhayan ko po ay pangunahing nakabatay sa sariling hanap buhay at maliit na negosyo dahil ako mismo ang may-ari at nagmamanage ng grocery store. Next. Anong gawain pangkabuhayan ang pinakamahalagang pinagkukunan ng kita ng inyong sambayanan? Yun nga pong grocery store ko ang pinakamahalagang source of income dahil regular itong nagbibigay ng kita at ito ang pinagkakitaan ko araw-araw. Okay, next po, number 2. Sino-sino ang kasangkot sa mga gawaing pangkabuhayan ng inyong sambayanan at komunidad? Yun pong aking buong pamilya. Next. Sino-sino ang karaniwang nakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan ng inyong sambayanan? Ako po ang pangunahing nag-aasikaso ng grocery store. Kapag may kailangan akong gawin tulad ng pagkuha ng stocks o may importanteng lakad, tumutulong din ang pamilya ko sa pagbabantay ng tindahan. May iba pang miyembro ng pamilya na tumutulong sa pagkita ng kita. Opo. Minsan, tumutulong ang pamilya ko sa pagbabantay ng store, kagaya ng sinabi ko kanina, at pag-aayos ng products. Nakatulong ito para hindi ko nakakailangan gawin lahat ng mag-isa. Okay, next. Mayroon bang particular na mga grupo sa komunidad na higit na umaasa sa ilang gawaing pangkabuhayan? Opo, sa tingin ko. Maraming residente ang umaasa sa small businesses, sari-sari stores, food selling, construction work, at iba pang local jobs. Para sa iba, ito ang kanilang pangunahing source of income. Nakikipagtulungan ba kayo sa ibang residente, organisasyon o negosyo bilang bahagi sa inyong kabuhayan? Opo. Nakikipag-coordinate din ako sa mga suppliers at minsan sa ibang local businesses. Nakakatulong din ito sa pakikipag-ugnayan sa ibang residente dahil sila rin ang regular customers ng store. Next, number 3. Saan kayo karaniwang kumikita o nagsasagawa ng inyong mga gawaing pangkabuhayan? Kadalasan po ay sa loob mismo ng barangay dahil doon located ang grocery store ko. Mas convenient din ito dahil malapit sa mga customers. Next, mayroon bang mga particular na lugar, negosyo, pamilihan, baybaying lugar, sakahan o iba pang lokasyon kung saan kayo kumikita? Ang pangunahing lugar lang kung saan ako kumikita ay ang grocery store. Kinukuha ko naman ang stocks mula sa mga suppliers at wholesalers na nasa ibang lugar. Next, ano-ano ang dahilan kung bakit mahalaga ang mga lokasyong ito sa inyong kabuhayan? Mahalaga ang location ng store dahil malapit ito sa mga residente. Dahil convenient, mas madali para sa kanila na bumili ng pagkain at iba pang basic necessities. Next, number 4. Anong mga lokal na mapagkukunan, kasanayan at oportunidad ang sumusuporta sa inyong kabuhayan? Anong likas, pang-ekonomiya o pang-komunidad na mapagkukunan ng ginagamit ninyo sa inyong kabuhayan? Ginagamit ko ang local customer base bilang pangunahing market ng grocery store. Umaasa rin ako sa suppliers, transportation, at mga available na products na maaaring ibenta sa community. Next, anong mga kasayanan o kaalaman ang kinakailangan para sa inyong trabaho?
Kailangan po maraming mag-budget, mag-compute ng presyo, mag-monitor ng inventory, mag-handle ng pera, at makitungo ng maayos sa customer. Kailangan din ang patience at pagiging responsable. Next, saan ninyo natutunan ang mga kasanayang ito? Karamihan po ay natutunan ko through experience na sa pag-manage ng store. May mga bagay din na natutunan ko mula sa family members at sa pakikipag-usap sa supplier at ibang business owners. Okay. Next, mayroon bang mga lokal na mapagkukunan o oportunidad pang-ekonomiya na nais ninyong gamitin ngunit hindi nyo magawa sa kasalukuyan? Opo. Gusto ko sanang magkaroon ng mas malaking kapital para madagdagan ang products at mapalawak ang store. Gusto ko rin sanang matuto patungkol sa online selling at digital payment systems. Next, anong mga pagkukunan o kasanayan ang makakatulong sa inyo upang magkaroon ng mas mataas o mas matatag na kita? Malaking tulong ang additional capital, business management training, inventory management skills, at paggamit ng teknolohiya. Makakatulong din ang mas maraming customers at mas reliable na suppliers. Number 5, anong mga hamon ng inyong kinakaharap sa pagpapanatili o pagpapabuti ng inyong kabuhayan ng kita? Ano ang nagpapahirap sa inyo o magkakaroon ng matatag na kita? Hindi po palaging pare-pareho ang sales. May mga araw na maraming customers at may mga araw din naman na kaunti. Malaki rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga produkto. Next, nakakaranas ba kayo ng mga problema sa trabaho, mga customer, pamilihan, puhunan, kagamitan, transportasyon, o pagkuha ng mga kailangang mapagkukunan? Opo. Pinakamadalas ang problema sa puhunan at presyo ng stocks. Minsan din ay may delay sa delivery ng produkto, tumataas ang transportation cost. Next, may mga panahon ba na particular na mahirap kumita? Opo naman. Mas mahirap kumita kapag maraming gastusin ang mga tao o kapag may mga panahon na mababa ang demand. Kapag tag-ulan din at konti ang lumalabas na customer, maaaring bumaba ang sales. Next po, paano nakakaapekto sa inyong kabuhayan ang pagtaas ng mga gastusin o pagbabago sa lokal na kalagayan pang-ekonomiya? Kapag kasi tumataas ang presyo ng products, tumataas din ang presyo ng stocks na binibili ko. So, kailangan ko mag-adjust ng selling price, pero iniisip ko rin na dapat hindi masyadong mahal para hindi mawalan ng customers. Okay. Next, ano ang mga ginagawa ninyo kapag hindi sapat ang karaniwang pinagkukunan ng kita? So, kapag mababa ang sales, binabawasan ko muna ang unnecessary expenses at mas maingat akong nag-order ng stocks. Sinisikap ko ring maghanap ng product na mas mabilis mabenta para mabilis bumalik ang puhunan ko. Number 6. Paano nakakaapekto ang mga panahon na klima at mga kondisyon ng mga kapaligiran sa inyong kabuhayan? May mga particular bang panahon kung kailan tumataas o bumababa ang inyong kita? Opo, karaniwang tumataas ang sales kapag may mga occasions o panahon na maraming kailangang bilhin ng mga tao. So, maaari namang bumaba kapag tag-ulan o may mga panahong mas kaunti ang customers. Next, paano nakakaapekto sa inyong trabaho ang malakas na pag-ulan, bagyo, matinding init, pagbaha o iba pang kondisyon ng panahon? Kapag malakas ang ulan o may bagyo, nababawasan ang customers ko dahil hindi sila makalabas. Maaari ring magkaroon ng delay sa delivery ng stocks. O kapag sobrang init naman, minsan mas maraming bumibili ng malamig na inumin. Next po, para sa mga residenteng umaasa sa yamang dagat o likas na yaman, paano nakakaapekto sa kanilang kita ang mga trabaho sa kapaligiran? Para sa mga taong umaasa sa pangingisda o ibang natural resources, maaaring bumaba ang kanilang income kapag masama ang panahon o mahirap makakuha ng resources. So, kapag nangyari yun,
maaari ring maapektuhan ang supply at presyo ng ilang produkto. Next, paano nyo inaangkop ang inyong mga gawaing pangkabuhayan kapag nagiging mahirap ang mga kondisyon o kapaligiran o panapanahon? Nag-i-stock po ako ng maraming importanteng produkto bago ang bagyo o malakas na ulan. Sisikap ko rin maging flexible sa schedule at mag-monitor ng stocks para hindi kami maubusan ng basic necessities. Next po, number 7. Paano nakakatulong ang inyong mga gawaing pangkabuhayan sa pang-araw-araw na pangangailangan at kapakanan ng inyong sambayanan? Paano nakakatulong ang inyong kita sa pagkain, pangbahay, edukasyon, transportasyon, pangangalagang pangkalusugan at iba pang pangangailangan? So, ang income na galing sa grocery store ko ay ginagamit namin para sa pagkain, bills, transportation, at iba pang daily expenses. So, nakakatulong din ito para may maipon para sa education at mga emergency needs. Sapat ba ang inyong kalusugan kasalukuyang kita upang matugunan ang regular na pangangailangan ng inyong sambayanan? Sa ngayon, sapat naman para sa regular na pangangailangan namin. Pero kailangan pa rin mag-budget ng maayos dahil hindi fix ang income ng negosyo ko. Paano nakakaapekto ang inyong kabuhayan sa kalidad ng buhay ng inyong pamilya? Malaki ang epekto nito dahil nagbibigay ito ng regular na source of income at pagkakataon na makatulong ako sa pamilya. Nakatulong din na may sarili din akong negosyo at hindi lang ako umaasa sa ibang tao para sa income. Next, may pagbabago ba sa kalagayan ng inyong kabuhayan sa paglipas ng panahon? Ano ang naging dahilan ng pagbabagong ito? Opo, may pagbabago. May mga panahon kasi na mas lumalaki ang sales at may panahon din naman na bumababa. Malaking factor ang pagbabago ng presyo ng products, customer demand, at overall economic situation. Paano nakakatulong ang mga gawaing pangkabuhayan sa kapakanan at kalagayan pang-ekonomiya sa mas malawak na komunidad? Paano nakikinabang ang ibang residente sa mga lokal na gawaing pangkabuhayan? Nakikinabang ang mga residente dahil mas madali nilang nabibili ang kanilang mga basic needs. Hindi na nila kailangang bumiyahe ng malayo para bumili ng pagkain at iba pang mga produkto. Next, nakakalikha ba ng mga ito ng trabaho o mga oportunidad sa negosyo para ibang miyembro ng komunidad? Oo naman. Kahit maliit ang grocery store, maaari itong magbigay ng part-time work or opportunity para sa ibang tao kung kailangan ng dagdag na helper. Paano nagtutulungan ang mga lokal na negosyo, manggagawa, producer, o tagapagbigay ng serbisyo? Nagtutulungan sila sa pamamagitan ng pagbili at pagbebenta ng produkto at services. Halimbawa na lang, kapag bumibili ako ng stocks mula sa supplier at pinipili naman ng mga residente ang products mula sa store ko. Next, sa anong mga paraan nakakatulong ang mga gawaing pangkabuhayan sa pag-unlad ng blank? Nakatulong ito dahil nagbibigay ng products, services, at income opportunities sa residente. Kapag maraming small businesses ang gumagana, mas nagiging active ang local economy. Next po, number 9. Paano nyo ilalarawan ang mga kondisyon sa pagtatrabaho ng mga oportunidad na makukuha ng mga residente sa Calero? Sa inyong palagay, ligtas at makatarungan ba ang inyong trabaho? Bakit o bakit hindi? Para sa akin, oo naman. Ligtas naman ang trabaho dahil nasa loob lamang ng store at ako ang nagsiset ng working conditions. Makatarungan din ito dahil sarili kong negosyo ito at ako ang nagdedesisyon kung paano ito patakbuhin. Next po. Nakakatanggap ba kayo ng sapat at maaasahang kita mula sa inyong trabaho? Sapat naman po para sa daily needs namin. Pero hindi siya totally reliable dahil nagbabagong income depende sa sales at expenses ng tindahan.
Next, anong mga hamon ang inyong nararanasan tungkol sa oras ng trabaho? Seguridad sa trabaho, sweldo o kondisyon sa pagtatrabaho? Ang main challenge para sa akin ay yung mahabang oras ng trabaho dahil kailangan ko bantayan ng store. Wala rin akong fixed salary dahil depende sa profit ng business ang kinikita ko. Next, sapat ba ang inyong oportunidad sa trabaho at kabuhayan para sa mga residente ng komunidad? Sa tingin ko, may mga opportunities naman, pero limitado lang, lalo na para sa mga taong walang malaking capital o specific skills. Next, ano ang makakatulong upang maging mas matatag at mapanatili ang mga lokal na trabaho o oportunidad sa kabuhayan? Makakatulong ang livelihood training, mga financial assistance, affordable loans, at support para sa small businesses. Next po, number 10. Anong mga programa para sa kabuhayan, trabaho, pagsasanay sa kasanayan, tulong pinansyal o iba pang suporta ang inyong natanggap o narinig na? May naririnig po akong livelihood programs, mga skills training at financial assistance para sa mga small businesses na kagaya ng akin. Hindi pa po ako nakakatanggap ng malaking assistance pero alam kong may mga ganitong programa. Next, aling mga ahensya ng pamahalaan, organisasyon, kooperatiba o grupo ng komunidad ang nagbibigay ng ganitong suporta? Ang alam ko, may mga government agencies at local community organizations na nagbibigay ng livelihood programs at training. Minsan ay may information din mula sa barangay tungkol sa available na assistance. Yun ang alam ko. Paano nakakaapekto ang mga programang ito sa inyong kabuhayan o kita? Kung makakatanggap po ako ng training or financial assistance, makakatulong yun para mas maayos kong mapatakbo ang business at magkaroon ng mas stable na income. Next, sino ang may access o nakikinabang sa mga programang ito? Karaniwang naikinabang ang qualified small business owner, workers at mga residents na pasok sa requirement ng programa. Anong mga suliranin ang nararanasan ng mga residente sa pagkuha ng makukuhang tulong? Minsan ay hindi madaling malaman kung saan at paano mag-apply. May requirements din na kailangan kumpletuhin at minsan hindi sapat yung informasyon na nakarating sa residente. Next, number 11. Anong uri ng pagsasanay o pagpapaunlad ng kasayanan ng magiging kapaki-pakinabang? Makatulong ang training tungkol sa business management, budgeting at inventory management at lalo na ang online selling. Next, kailangan ba ng mga residente ng mas mahusay na akses sa puhunan, kagamitan, pamilihan, transportasyon, teknolohiya o iba pang mapagkukunan? Opo, malaking tulong ang mas madaling access sa kapital, affordable equipment, transportation. Para sa mga small businesses, malaking bagay ang sapat na puhunan para mapalawak ang produkto. Anong suporta ang makakatulong sa mga residente nang magkaroon ng karagdagang pinagkukunan ng kita? Makakatulong ang livelihood programs, maliit na puhunan at opportunities para makapagsimula ng sideline o additional business na ginawa ko rin. Anong uri ng tulong ang makakatulong upang mas matatag at mapanatili ang mga kabuhayan? Kailangan po ng long-term support, hindi lang one-time financial assistance. Mas maganda rin kung may training, mentoring, access sa capital at market opportunities. Number 12. Nagkaroon ba kayo ng karagdagang pinagkukunan ng kita upang harapin ang mga suliraning pinansyal? Sa ngayon, grocery store po ang pangunahing source of income ko talaga. Kapag kailangan ng additional income, naghahanap din ako ng small sideline opportunities diyan sa labas. Next, binago ba ninyo ang inyong mga gawain pangkabuhayan dahil sa mga pagbabago ng ekonomiya, kapaligiran o komunidad? May times na binabago ko. Ina-adjust ko ang presyo ng product ko, depende sa presyo ng supplier. Kasi malulugi ako. Binabago ko rin ang quantity ng stocks depende sa demand para hindi masyado
Hindi masayang ang puhunan. Next, sumasali ba kayo sa mga negosyo, kooperatiba, asosasyon, o iba pang gawaing nakabatay sa komunidad? Hindi po. Ano mga estratehiya ang naging pinakamalaking tulong sa pagpapanatili o pagpapataas ng inyong kita? Para sa akin, budgeting talaga eh. Next po, number 13. Anong mga bagong negosyo o gawaing pangkabuhayan ang maaaring paunlarin sa komunidad? Sa tingin ko, maaaring paunlarin dito sa amin yung mga online selling, food businesses, at saka yung mga home-based businesses. Next, anong mga lokal na mapagkukunan o oportunidad pang ekonomiya ang maaaring higit pang mapaunlad? Yung mga maayos na local market at support sa mga local products at small businesses. Paano mapapabuti ang mga kasalukuyang gawaing pangkabuhayan? So, maaaring magkaroon ng regular business training, kagaya ng kanina ko pang sinasabi, improve technology at mas magandang market opportunities. Next, anong mga uri ng trabaho o negosyo ang higit na makakatulong sa mga residente? Malaking tulong yung mga small retail business at saka mga online businesses. Next, ano ang mga maaaring gawin ng barangay, pamahalaan, pribadong sektor o mga organisasyon ng mga komunidad upang lumikha ng mga mas maraming oportunidad? Pwede silang magbigay ng mga livelihood programs sa barangay. Next, number 14. Ano ang pinakamahalagang suliranin sa kabuhayan ng mga na kailangan matugunan? Para sa akin, ang isa sa pinakamahalagang problema ay ang kakulangan ng stable income at opportunities para sa mga residente, lalo na sa mga walang trabaho. Next, ano ang makakatulong upang magkaroon ng mga residente ng mas matatag at sapat na kita? Makakatulong ang mas maraming trabaho. Mahalaga rin ang support para sa small businesses. Next, ano ang dapat unahin ng komunidad sa pagbuo ng mga oportunidad sa kabuhayan sa hinaharap? Dapat unahin ang pagbibigay ng skills training at opportunities para sa mga taong gusto magtrabaho o magsimula ng negosyo, lalo na yung mga taong stay at home. Last question po. Paano mapapabuti ng pagpapaunlad o kabuhayan ang kalidad ng buhay ng mga residente habang pananatili ang mga ito? Kapag mas stable kasi ang income ng mga tao, mas madali nating matutugunan ang ating mga basic needs at mas magiging secure ang ating families. Kung sustainable ang mga negosyo at trabaho natin, mas makikinabang hindi lang ang individual kundi pati ang buong community natin.